Isang magandang araw mga kababayan. Nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Cook. Naku mga kababayan ha, for today's video, Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na patungkol dyan sa mainit ngayon na talakayan dyan, no? Hinggil sa pagbigay or pag-a-allocate nila ng zero subsidy sa PhilHealth. Isipin nyo yun, isang taon, walang pondo itong PhilHealth. Ganun katindi ha. Pero yung ibang mga ahensya, abay bilyon po. Isipin nyo na lang, paano na lang, no? Bago ako magbigay ng komento, bago ko ibigay sa inyo yung video na panayam kay Bongbong Marcos, no? Mag-react muna tayo kasi mainit-init to na balita, no? Ang reaksyon ng taong bayan ay nagsalita na. Ang dami na pong talagang nag-react dyan. Kasi nangangamba sila na baka nga, no, hindi maibigay yung mga karapat-dapat na mga makukuha ng mga miyembro ng PhilHealth, pati na mismo yung mga indirect members natin na umaasa na sana matustusan man lang itong PhilHealth ng ating mga kababayan, hindi na po nakakapagtrabaho, yung mga PWDs, ulitin ko, senior citizen, ayan, marami yan sila. Sana, no? Sana nga na mabigyan ito ng karampatang solusyon ng gobyerno. Kasi ang usapin naman sa PhilHealth ay patungkol po ito sa pangkalusugan. What if magkakaroon ng problema ang bansa natin? No, may panibagong mga, alam mo yun, yung pagdating sa health, di ba? May mga pandemya na namang papasok sa bansa natin, hindi natin alam yan. Kasi in every year, talagang maraming mga pagsubok na dumadaan sa bansa natin, hindi lang sa bansa natin, kundi pandaigdigan mga kababayan. Kaya dapat man lang sana maging malawak ay yung pag-iisip dito mga politiko natin. Kayo naman yung hinalal ng taong bayan, no? Kayo yung dapat magbigay ng solusyon diyan. Paano ninyo pupunduhan ng balanse, hindi yung naglalagay ka nga ng pondo, doon pa naman sa AKAP, AIX, mga namimigay ng ayuda, o di ba? Walang saysay kasi dito ang tao naman ngayon hindi naman po bulag, no? Nakikita na po nila talaga ang mga nangyayari sa bansa natin. Kaya ito, ewan ko na lang kung paano talaga ito solusyonan kasi marami na po nag-react, no? Yung taong bayan, yung mga private sector, yung mga doktor. Meron na pong nag-react na doktor patungkol dyan sa grabe yung hindi makatarungan na pagbibigay ng zero subsidy sa PhilHealth. Isipin nyo buong taon yan. Tapos bakit titingnan ninyo ang reserve funds ng PhilHealth, 600 billion. O talaga bang inggitero lang kayo kasi maraming pera ang PhilHealth? Pero hindi naman po yan sa PhilHealth alone. Yan po ay pera ng taong bayan, mga membro ng PhilHealth, which is kailangan nila yung maglaan ng pondo dyan kasi baka pagdating ng panahon, no, assurance tayo na makakabayad ang PhilHealth, mga kababayan. Kung may gusot sa PhilHealth, bakit hindi pa yan na-disseminate, na-distribute, na ibigay, dapat pag-usapan ninyo. Kayo yun nasa gobyerno. May inappoint kayo dyan bilang isang secretary sa PhilHealth, bakit di pag-usapan ng gobyernong ito at ng mga congressman at senador kung paano solusyonan yan? Gusot lang yan. Kung IT yung problema, kung system ang problema, bakit di nyo gawin ng paraan? Alam nga naman, ang taong bayan pa yung gagawa. Kayo na nga yung tatakbo-takbo dyan sa loob ng mga posisyon ninyo sa Kongreso, sa Senado. Kayo yung magtatrabaho. Alam nga naman na magtatrabaho kami. Real talk lang tayo. Kasi hindi makatarungan yan. Unconstitutional talaga yung ginawa ninyong walang pondo na inilagak sa PhilHealth subsidy. Zero. Naisipin ninyo, ang pag-budget po ng isang ahensya ay operational po yan. Operational expenses. Kung baga, bibigyan mo na yan ng assurance na yung ahensya ay makakagalaw
sa loob ng 365 days, no? Whether may pandemya, may mga karahasan, may mga mangyayari sa bansa natin, at least funded sila sa buong taon na operational nila. Kasali na dyan yung mga, alam mo yung mga staff, empleyado dyan. Operational nga gastos, lahat ng mga expenses. Yung pondo, kaya nga reserve yan, antayin natin, mag-usap-usap kayo, huwag nyo namang personalin. Masyado nyo kasing pinipersonal ang pera ng 600 billion. Parang nasilaw yata kayo sa mga mata ninyo, no, na hindi ninyo matanggap na maraming pera sa PhilHealth, baka nakawin. Siguro yun yung mga instinct ninyo, no? Alam naman itong mga, grabe naman itong mga politiko natin na talaga pag may nakitang pera, parang aso ba, no, simot ng singhot. Pag nakaamoy ng pera, yun na. May inggitan ng mangyayari. Pero hindi pa rin talaga makatarungan kasi ibig sabihin, pumirma kayo, kayong mga senador, kayong mga congressman, pumirma kayo, sumang-ayon kayo na ang PhilHealth zero ang budget or subsidy. Tapos pumirma naman kayo doon sa AKAP at AIX na bilyon-bilyon ang pondo. Tapos ang ginagawa lang, namimigay ng ayuda. And take note, ang ayuda system po ay madali pong samahan ng isang malawakang korupsyon. Nandyan po ang pinakamabilis na korupsyon, mga kabayan. Kaya tayo, mga kabayan, huwag tayong magpalinlang, huwag tayong magpauto. Kung may pera man, tanggapin natin. Pera natin yan. But hindi natin maialis sa ating mga isipan na may kasali talaga yung nakaw. Diba? Eto na po yung video, ha. Papakita ko sa inyo. Ang gusto natin, matauhan itong mga senador, mga congressman na pumirma dyan. Ito po'y usapin ng pangkalusugan sa mamamayang Pilipino at yung pondo or ilagak nilang budget ay sana para dyan sa operational ng expenses ng isang ahensya. Eto na po yung video, mga kabayan. Panoorin po ninyo ang pagkabangag. PhilHealth has a 500 billion reserve. And the cost of to provide their services in 1 year is less than 100 billion. So their budget actually for expenditure is in the 260 billion. It is in 100 and plus billion. So meron pa ring reserve. That's why I know na naabala ang tao because bakit natin binawasan? Dahil ang katotohanan dyan ay kung tignan ninyo, kaya binawi ng Department of Finance yung ilang reserve na naman doon na naiwan dahil hindi nagamit yun ng ilang taon. In other words, the PhilHealth has sufficient budget to do all of the things that they want to do. So let's go back the last 2 years. Kung titignan ninyo, ang services na binibigay, ang mga treatment na binabayaran ngayon ng PhilHealth ay nag-expand na ng gusto. We are taking care of many more conditions, many more diseases. We have more dialysis patients. We are attending to more people. That's from the budget of 2023 and 2024. So patuloy, pataas ng pataas. Pati yung pagbayad. Ang payments ngayon natin for cancer, for the other diseases, hundreds of percent ang increase doon sa dati. In other words, kaya ng PhilHealth na bayaran niya. And the reason why is that we do not want to subsidize it is because it is the subsidy with hook lang doon sa bank account ng PhilHealth, hindi magagamit. Marami tayong paggagamitan noon. So that's a simple explanation there. Is that they have sufficient funds to carry on. Because ang problema sa PhilHealth, ang problema ngayon sa PhilHealth, hindi tungkol sa pagbigay ng serbisyo.
hindi sa pagbigay ng insurance cover. Hindi yan ang problema na kulang sila sa budget kasi kaya hindi sila nakakapag-alaga ng tao. Kulang sila sa budget kaya maliit ang bayad. Hindi yan ang problema. Ang problema, kung titignan ninyo, you look at the reports that are happening, sa dami ng bagong services ng PhilHealth, sa dami ng mga bagong payment na binibigay ng PhilHealth, nababara ang sistema. You can see there are in the provinces, merong mga tao nag-aantay buong araw yung pilat 200 tao. Nag-aantay, magke-claim sila. Hindi naman mahirap. Pero that's what's happened in PhilHealth. Yun ang problema sa PhilHealth. The problem is the processing capacity. Kaya ang naging priority, ang naging isa sa pinakamalaking priority sa PhilHealth, of course, to continue to provide services, to continue to provide insurance, is pag-digitalize na kayo. Patuloy kanila, that's where the effort is para lahat itong mga taong ito ma-process natin. Tuloy-tuloy naman, tuloy-tuloy. Tuloy pa rin ang insurance, tuloy pa rin ang bayaran ng claim. And at the same time, mabilis makuha ng tao yung kanilang insurance claim. Halaka. Grabe na mga bayan. Narinig niyo yun? Ang sinabi ni Bongbong Marcos na the reason why hindi natin binigyan ng subsidies ang PhilHealth kasi daw, no? Uupo lang daw ang pera sa PhilHealth. Ha? Paano uupo? Paano matutulog? Eh, yung ibinigay ninyong subsidy, sir, ngagba, yung budget subsidy na ibibigay ninyo, yan po ay panggagamitan nila or gagamitin po yan ng PhilHealth sa operational expenses sa buong taon. Grabe naman to. Uy, halimbawa parehas lang yan sa parehas lang yan sa isang kumpanya. Halimbawa lang, kunwari ang kumpanya meron siyang main office, meron siyang 20 satellite office or branch office. Lahat po ng mga branches na yan ay meron niyang budget or meron niyang inallocate na kung saan doon niya nakabase sa main office. So ito si branch 1, branch 2, branch 3, branch 4. Ayan, bigyan natin yan ng budget. Oh, yan yung pondo niya for the whole year. Parang ganun lang din sa gobyernong ito. Mayroon tayong gobyerno, mayroon tayong iba't ibang mga ahensya. Kaya mayroon tayong mga budget para magagamit nila yan sa whole operational expenses nila for the next year 2025. Kasali na dyan yung sahod kasi kasali naman yan sa operating expenses, mga kuryente, etc. Whatever, lahat ng expenses, lahat ng mga expenditures na gagamitin sa isang ahensya, sakop po yan ng subsidy na ibibigay ng isang gobyerno. Pero bakit sasabihin ng presidente natin na uupo lang daw yung pera na ilalagak nila na budget doon? What the F? Grabe mga kabayan, no? Parang mali yata ang interpretasyon nila, mga kabayan, lalong-lalo na sa Pangulo natin. Na in every year, kaya nga mayroong budget deliberation. Ewan ko ba, no? Kagaya na lang sa ibang ahensya. Magkano ngayon ang budget allocation ng DPWH? 288 billion? Ang laki nun. The fact na wala silang ginawa, ultimo flood control. Okay. Speaking of flood control, magkano na naman kaya ang inilagak nilang mga pundo sa billion of funds ng flood control? Kasali na yung mga buayang mga party list. Pero bakit sa AKAP at AX ang lalaki? Di ba? Mapapaisip ka. Kayo na lang po ang humusga, mga kababayan, kung naniniwala kayo sa sinasabi nitong ngagba nating presidente na kaya daw walang subsidy kasi uupo lang ang pera na ibibigay or ipupundo nila sa PhilHealth. Grabe, ang sama na talaga ng amas nito. Maraming salamat. Ewan ko lang kung sinong advisor, but
definitely hindi po makatarungan talaga. God bless us all mga kababayan. Ipagdasal natin ang bansang Pilipinas dahil bawal po tayong magkasakit.